psychological technique para ma-obsess ang lalaki sa'yo at hindi ka iiwan. Yes. Ito mga utol, hindi nyo ba alam na napaka-importanting bagay din na kailangan ma-obsess din yung isang lalaki sa'yo o yung partner mo para hindi ka iiwan. Na isa rin talaga ito sa nagmamatter na para hindi ka maiwan ng partner mo. Pero yun na nga lang is once na magkaroon ng over-obsession yung isang lalaki sa'yo ay nakakasakal din po ito. Pero kung gusto mo lang din naman na ma-obsess yung isang lalaki sa'yo, na halimbawa hindi mo pa nasubukan or hindi mo pa naranasan na na-obsess yung isang lalaki sa'yo, then gawin mo yung bagay na ito. Natiyak utol, once kasi na ma-obsess yung isang lalaki sa'yo, ay tiyak hindi ka iiwan nito. Okay? Pero kailangan mo pa rin mag-ingat. So ito na nga sa topic natin na para ma-obsess yung isang lalaki sa'yo, which is psychologically na technique yung gagawin natin. So, ito actually, when it comes to love, no, is napaka-tricky po neto. Na kung minsan hindi natin alam kung ano ba talaga yung meron, kung ano yung mga nararapat, kung ano yung tama at saka kung ano yung mali na mga gawain pagdating sa pag-iibigan. So, sa subconscious mind natin is, di ba, ang karaniwan na buong inaakala natin na kapag ibigay natin ang lahat-lahat, ipakita yung pagmamahal, is yun din yung isusukli ng partner sa atin or ng mga partner natin. No, na once na pumasok tayo sa isang relasyon is kailangan lang natin iparamdam na mahal natin sila, ibigay lahat ng mga pangangailangan nila, tutulungan sila, or yung tipong kung ano yung meron sa buhay mo is kailangan meron din sa kanya. 'Di ba? Yun ang pagkakaalam natin. Na ito talaga yung mga paniniwala natin na kung minsan nga habang wala pa tayong minamahal is ito na yung mindset natin. Na kung someday kapag magmahal man ako is ibibigay ko talaga yung lahat-lahat para sa kanya. Oh no! Yes, gawin ko talaga yung nararapat para hindi niya ako iiwan. Okay, iparamdam ko talaga sa kanya lagi na minamahal ko siya. 'Di ba? So, yun po ang palagi nating naiisip. Yun po ang buong inaakala natin. Na kung yun ang gagawin natin is ibabalik or isusukli din sa atin ng mga partner natin yung pagmamahal na ito. Pero ito na nga mga utol, psychologically, na yung magiging resulta pala is kabaliktaran. So, ang technique na ito, I think ito aware naman siguro kayo or narinig nyo na yung salita na ito. Yung about sa reverse psychology. Kumbaga pa ay kung ano yung mga kaalaman natin na kung ano yung meron sa isipan natin na mga paniniwala is yung pala ay kabaliktaran ang magiging resulta. Na kung yung buong akala natin kapag binibigay natin yung lahat-lahat ay ibabalik din sa atin, yung pala is mas lalo lang lalayo yung partner natin sa atin. Mas lalo kang aabusuhin. Mas lalo siyang mawawala ng respeto sa'yo. Na mas lalo siyang mawawala ng gana sa'yo. So yun po ang magiging resulta sa buong inaakala natin na paniniwala na kung yun ang gagawin natin. So kabaliktaran ang tanging solusyon utol. Based sa studies, no, sa mga ayon sa pag-aaral is once na ibigay mo nga yung lahat-lahat ay mas lalo ka lang maaabuso. Na kung may napapansin kayo ng mga relationship na hindi nagtatagumpay, na niloloko, mas lalo lang pinipirahan, is dahil nga po yan sa pang-aabuso, dahil din sa maling pagtrato. So ngayon utol sa kung ano yung iniisip mo, kagaya ngayon kung nasa situation ka man na iniiwan ka ng partner mo, 'di ba? Yung automatic na naiisip ng tao is habulin. Tama? 'Di ba? Na dahil sa takot na mawala siya is yung nagiging reaction natin is habulin talaga. Na kailangan siyang habulin, kailangan siyang suyuin para hindi totally na mawala. So, pero ito pala is mali. Yes, maling paniniwala.
na yung tanging solusyon pala is kabaliktaran, na instead habulin mo is dapat huwag mong habulin. Yes, utol ha, ito po palagi ninyong tandaan. Nakabaliktaran po ang laging solusyon. Sa kung ano man yung naiisip mo sa ngayon, na halimbawa na lang kagaya nga nun sa sinabi ko na kung yung naiisip mo ngayon is habulin, message, suyuin, tawagan ng tawagan is kabaliktaran po ang gagawin mo. Ibig sabihin, huwag mong gawin yun, utol. Huwag mo siyang habulin, huwag mo siyang tawagan, huwag mo siyang i-message, huwag mo siyang panay kamustahin, huwag mo siyang panay suyuin. Yes, the more na nagpaparamdam ka, the more na nandiyan ka palagi na always available ka rin sa partner mo is mas lalo din po siyang mawawalan ng gana sa'yo. Mas lalong mapabilis na humantong kayo sa pagkakasawaan sa bawat isa. Kasi yung love nga, utol, like I said kanina, is napaka-tricky. Nalingid sa kaalaman natin na yung buong akala natin is yun na nga sa kaunting kaalaman natin na yung buong akala natin is ganito lang kasimple magmahal. Pero yung pala is kabaliktaran or marami ka pang dapat sisiyatin. Marami ka pa dapat na alamin. No? Pagdating sa pag-iibigan, kasi kung hindi mo alam yung mga bagay-bagay na ito, is hindi mo rin alam na ito pala yung tanging bagay o rason na yung nagpapahirap sa'yo or yung nagpahantong sa kalagayan mo sa ngayon na kung saan ka man nahihirapan, nasasaktan. So yun po ang tanging solusyon, utol. Try nyo po kung gusto nyong maparaning na hindi kayo iiwan ng isang lalaki. Reverse psychology ang gagawin ninyo. Kabaliktaran palagi sa kung ano yung naiisip mo na dapat mong gagawin, na ito dapat yung tama, na habulin siya, baliktarin mo, utol. Yes, trust me. Kasi yung gawain na ito is napaka-epektibo. Na yung gawain na ito is tested and proven na rin. Even me. Na ito talaga yung palaging technique na ginagawa ko. Psychologically is reverse psychology yung ginagawa ko. Yes. Na halimbawa na lang, kung ikaw ay isang selosa or seloso man, subukan mo na wag kang magselos. Kasi lahat po ng ito, utol, tandaan ninyo ha, na mas lalong magpapababa sa sarili ninyo. Yung paghahabol, yung pagselos, yes, yung pagpanay suyo, yung humihingi ng sorry na kahit hindi mo kasalanan, yung tipong magbebeg ka sa partner mo, yung tipong habol ng habol ka, message ng message ka, tawag ng tawag ka. Lahat po ng gawain na ito is nagpapababa lang ng sarili mo, na the more kanyang lalayuan, na ito yung magiging rason na mas lalong liliit yung pagtingin niya sa'yo. So gusto mo ba yun? Na yung hinahangad mong ma-obsess yung lalaki sa'yo ay hindi po yan mangyayari. Na kung ginagawa mo yung mga bagay-bagay na kung ano lang yung alam mo, na yung buong akala mo is yun ang magiging resulta, is mali po yun, which is hindi po pala. Okay? Yun po mga utol, sanay may natutunan kayo sa video na ito. So tandaan nyo po ha, reverse psychology ang kailangan para ma-obsess yung partner mo at saka tiyak hindi ka iiwan nito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi ko alam.